Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Dahan-dahang napalingon si Jade sa kanya. She looked straight in his eyes with her piercing glances. Bakit? Seryoso itong nakatitig sa kanya. Inaarok ang kanyang kalooban. That look said she didn't believe him. Responsibilidad kong ibigay ang pangalan ko sa mga anak ko. Pwede nilang dalhin ang apelyido mo kahit hindi tayo kasal. Gusto kong mabuo tayo bilang pamilya. We were once a family. Almost. Nagpakasal tayo. But where did that marriage lead us? Tumalikod ito at akmang hahakbang pabalik sa kwarto, ngunit mas maagap siya. Pinigil niya ito sa braso. Pero, dahan-dahan ito nagpatianod sa marahan niyang paghila. Muli silang nagkaharap. Jade looked away. His dad gave his warning. Pero hindi niya mapigilan ang sarili. Jade, tumingin ka sa akin. Hinawakan niya ang pisngi nito at maingat na inilapit sa kanya. Sapat na hindi masyadong malapit ang baby bump nito. Marahan niyang iginiya paharap sa kanya. He gently guided her chin to look upward until their eyes met. Halo ang nakikita niya sa mga mata nito. Prominente ang takot. Pakasalan mo ako. Paano si Chloe? Naghiwalay na kami. Bakit? Dahil gusto kong makasama ka at ang mga bata. Hindi ka pakakawalan ni Chloe. Pero tinapos ko na ang lahat sa kanya. Hindi kumibo si Jade. Alam niyang magiging mahirap na ipaunawa rito ang lahat. However, he will try. He needed to be brave. He snaked his arm around her waist. Sapat lang na hindi maipit ang anak nila. Ramdam niyang mas pag-angat ng tensyon sa katawan nito. Lumapat ang dalawang palad ni Jade sa dibdib niya. Nakahandang manulak anumang oras. Jade, bigyan mo lang ako ng pagkakataong to. Nanatili itong walang kibo. Hindi niya alam kung anong pangungumbinsi ang gagawin niya para maniwala ito. Pero dapat niyang subukan. He cupped her pretty face with his palm. Their faces were inches away. Ikaw ang hindi binigyan ng sarili mo ng tsansa. Ni ayaw mo makinig sa mga paliwanag ko. And now, you're offering me a marriage na parang walang anumang nangyari sa nakaraan. I don't care about what happened. All I care about is to be with you. And the kids. Hinaplos niya ng palad ang magandang mukha nito. Ilang pulgada na lang ang layo ng mga mukha nila. Magkabalikan na tayo, Jade. Pinagbunggo niya ang mga noo nila. Pumaypay sa kanya mabango at mainit nitong hininga. Hiniling niyang muling mahawakan ng ganito si Jade. Halos sumihinga. Controlling himself was difficult pero pinipilit niya. Ngunit sa sandaling pagtitig niya sa mga labi nito, halos mawalan siya ng katinuan. His thumb has a mind of his own. Kusang dumantay yon sa malambot na labi ni Jade. He caressed her lips tenderly. It was so soft. Walang pinagbago nung una niyang matikman niyon. So soft that it dumb-clouded his judgment. Pero lunok lang ang naging sagot nito. She didn't even look away nor hide her face. Damn it, to hell with self-control. Before he knew it, he was already claiming her lips. Tasting her lips once again intoxicated him. It felt so good. Kumawala ang lahat ng pagnanasa nang sinagot ni Jade ang mga halik niya. Hindi lang niya yon basta hinalikan. He was ravishing her lips. Tila nagpapaligsahan ng mga labi nila. Sumasayaw sa ritmikong tunog ng mga dila. Kapwa nila habol ang hininga nang huminto sa paghalik. Tinitigan niya ito sa mga mata. He was looking for any sign of protest. Instead, he saw a glimmer identical with his. He tilted his head. Sinuyod niya ng tingin ang mukha nito. Muling bumaba ang mga labi niya kay Jade. Tinuyo niya ang bibig nito. He kissed it featherly. Lick and gently bit it. Umungo lang si Jade. Nalalasing siya sa nakakabaliw na labi ni Jade. Nakakawala ng bait ang lahat-lahat. Gusto na niya itong buhatin at ihiga sa kama. Gusto na niyang magtampisaw sa kaibuturan ni Jade. Bumaba ang mga halik niya sa panga nito. Jade knew too well what he was aiming for. Inilingkis nito ang mga braso sa lieg niya at bahagyang tumingala. The next minute, he was devouring his slim
and elongated neck. Narinig na lang niya ang mga ungol na pinipilit na pigilan ni Jade. Rinig sa ilang kwadradong silid ang hininga nito at ang matunog na pagsimot niya sa bawat init na inilalabas ni Jade. Hanggang sa dahan-dahang naging patag ang hininga nito. Tinitigan niya ito. She looked flushed and satisfied. Bumitaw ito sa kanya at inalalay ng sariling makabangon. Sinalubong niya ang mga labi nito. He wanted her to taste how sweet she was. Pero sa pagkakataong ito, ay mabini na ang halikan nila. Jade stopped kissing. Ikinulong nito ang dalawang palad sa mukha niya at ipinatong ang ulo sa kanya. Her ragged breathing fanning his face was intoxicating. Hindi pa rin tayo pwedeng magpakasal, Jax. Nabingi siya sa sinabi nito. Matapos ang pinagsaluhan nila, basta na lang ito tatanggi sa kanya. At bakit? Hindi ibig sabihin na naghiwalay kayo ni Chloe. Magiging tayo na ulit. Nagkaroon tayo ng isang kasal na hindi naging maganda ang pagsasama natin. Kung gusto mo lang ay bigyan ng pangalan ng mga anak natin, malaya kang gawin yun. He couldn't believe her. Taliwas sa inaasahan niya, ang nais niyang marinig mula rito. May mga unresolved issues pa tayo, Jax. May trust issue tayo sa isa't isa. May nararamdaman ka pa ba sa akin? Nagsukatan sila ng titig. Mapapatunayan ba niyan? Yang ego mo, ha? Hindi to tungkol sa ego, Jade. Huwag kang sumigaw. Magigising ang anak natin. Galit na rin ito. Nahaluan ng yamot ang sa tuwini malumanay na boses. Nagdugtong pa ang mga kilay. Hindi ka panipaniwala. Napatayo siya. That's it. Nagpalakad-lakad siya sa harap nito habang nasa bewang ang mga palad. Anak natin. Mga anak natin ang dahilan. I don't want you to held hostage nang dahil lang sa nabuntis mo ko ulit. Sinabi ko sa iyo noon, pwede tayong maging co-parent. There's no need for us to get married, Jax. If the kids are the only reason for us to union. Naitukod niya ang dalawang palad sa dingding at isinandal ang ulo roon. His back was against Jade and he was directly looking at his feet. Nasusuotan pa rin iyon ng itim na medyas. I love you. Sa mahinang boses ay amin niya. Walang anumang reaksyon mula kay Jade. Ni walang anumang kaluskos na maririnig dito. Nilingon niya ito. I love you. This time, mas malakas na ang boses niya. But she remained mum. Wala man lang ba itong sasabihin sa kanya? Blanco lang ito nakatitig. Dati lagi nitong binubulong na sana marinig nitong sabihing mahal niya ito. Now that he was more than capable and sure of himself, si Jade naman ang nagbago. Ano na lang ba ang init sa mga mata nito kanina? Was it purely physical? So this is how it feels being neglected by someone. It pained the hell out of him. Gusto niyang magwala pero iyon ang hindi niya gagawin. Hindi mo kailangan magtahi ng kasinungalingan para lang makuha ang isang bagay. I am not. Bullshit. Bumagas siya ng hangin at sinikap na hinaan ng boses. I love you. Mariin ngunit buong puso niyang sambit. Gusto niyang ipaintindi rito ang katotohanan ng mga sinasabi niya. He loves Jade. Not only because she is the mother of his kids. He loves her because that's what he feels. Ngunit wala pa rin itong sagot. He was frustrated by the fact that he couldn't see that glimmer of his love in her eyes anymore. O dahil baka nag-iwas ito ng paningin. God, ano pang gagawin niya para maniwala ito sa kanya? Anong pangumpinsi pa ba ang kailangan niya? Kung ayaw mong may magbago sa mabuti na sana natin pagtuturingan, stop this. Matatagang tono at ekspresyon nito. Nakalimutan niya nga pala, hindi na itong love-struck teenager na pinakasalan niya noon. Nakipaglaban ito sa kanya ng titigan. Walang senyales na uurong ito sa nabitawang desisyon. Okay. He surrendered. Ayaw niyang ipilit ang pagmamahal niya. Ayaw niyang galitin si Jade. Takot niya lang na totohanin ito. She's more than capable of keeping his children away from him. Mababaliw siya kapag nangyari yun. Siya ang lalaki pero pakiramdam niya, siya ang naisahan ngayon ni Jade. Ikaw masusunod lagi. Lumuhod siya sa harapan nito. Kaagad naman itong tinakpa ng tela sa basta na lamang nahablot na kung saan na-expose na ang mga hita nito. Suko na ako. Hindi siya tumutol nang hawakan ito ang pisngi niya. Please, huwag ka magalit sa akin. Hindi naman ako galit. Napahugot siya ng malalim na buntong hininga. Ibinaon niya ang mukha sa mga hita nito na natatakpan na ngayon. With Jade fondling his sweaty hair, tila gusto niyang matulog sa kandungan nito. But he needed to ask her one thing. Nag-angat siya ng mukha. How can I prove that I love you? Tell me. He was begging. Patuloy niyang hinahaplos ang sinapupunan nito. Wala kang dapat patunayan. You've been a very responsible father to our kids. Hayaan na muna nating mag-enjoy tayo sa ganito.
nakasama ang mga anak natin. Huwag natin pangunahan at ipilit ang mga bagay-bagay. Let us just allow fate to decide for us. Di naman niyan tiyan ito. Papa will always agree on Mama, Baby Adriel. Kinintala niya iyon na masuyong halik. Jax, tinangala niya ito. Hindi na dapat maulit to. Ang alin? Parang ayaw niya ang direksyong tinatahak ng pangungusap nito. Ito, yung basta-basta kanilang manghahalik. This was crazy. Mas tinatakam siya nitong lalo. Paano pa magiging matiwasay ang nalalabing mga oras sa kanya? Parang gusto niyang iuntog ang ulo sa pader. She had her release, while he, on the other hand, felt like a dog deprived of that delicious meal. He was in turmoil, amused at the same time. Hindi niya maiwasang mapangiti sa kaloob-looban niya. Jade's naughtiness amused him. Okay, kulang sa siglang sabi niya. Paghuhupain na lang niya sa shower ang nararamdamang init. Tumayo siya at naghanap ng maaaring ipamalit sa undergarment at pajama ni Jade. Pati na rin wipes, but Jade insisted on cleaning herself while he was watching. Manonood ka talaga? Bahala ka. Sasakit lalo yung pusod mo. And she had the audacity to tease him. May ngiti pa sa mga labi nito, ha? Hindi siya pumayag na hindi siya magsuot ng damit nito. Ako nagtanggal, kaya ako rin ang magbabalik. Kasi naman, hindi mapigilan ng libido. Nang masuotan ay maingit na niya itong kinarga pabalik sa kama. As much as he wanted to spend the night with them, but he had to go home. Mas sasakit ang ulo niya na makitang katabi lang niya ito. Babalik na lang ako bukas. Pinatakan niya ng halikan noon ito. Hindi ito umangal. Pagkatapos ay dumukwang siya sa kanyang anak at hinalikan din ito. Magandang gabi. Laglag ang balikat na naglakad siya patungo sa pintuan. Jax! Huminto siya at nilingon si Jade. Hinihimas nito ang sinapupunan na tila kinakalma ang nasa loob nun. Lagi nitong sinasabi na may habit daw si Adriel na nagwawala kapag nararamdamang umaalis na siya. Sa tingin niya, lalabas na makulit itong bunso niya. Baby Adriel wants to say goodnight. And goodnight din from Mama Ali. Napatingin siya. Goodnight, baby. Ipinihit niya ang siradura at binuksan ang pintuan, ngunit napahinto siya nang muling magsalita si Jade. Magandang gabi po, Papa. Ilang sandali ding natuod siya sa kinatatayuan. Naisip niyang pinaglalaroan siya ng imahinasyon. Pero nang inulit nito, mas lalong kumabog ang kanyang dibdib. Ingat ka, Papa. Nilingon niya ito. Gusto niya itong balikan at pupugin muli ng mainit na halik. Napipigilan lang siya nang binitawan niyang pangako kanina. Ngayon nasisilip niyang tsansang pwede pa silang muli ni Jade. Gagawin niya ang lahat para makuhang muli ang tiwala at pagmamahal nito. He will work hard to become worthy of her. Kaarawan ngayon ni Jenny at nakasanayan na niya na siya ang unang bumabati sa anak pagkagising pa lang. Binalak niyang sorpresahin ng anak nang binili niyang regalo, ngunit naunahan na naman siya ng bango ng bata. Malamang nakinuha ito ng Nurse Agnes niya habang natutulog pa siya, kaya minabuti niyang ayusin na lang ang kama. Sa kalagitnaan ng ginagawa niya, pumasok si Marie Chris. Ate, maliligo ka ba muna? Mamaya na, Chris, sagot niya. Bahagya lang itong nilingon, ngunit mabilis itong lumapit sa kanya at inagawan na naman siya ng gawain. Ako na po ang tatapos nito, ate. Wala na talaga siyang magagawa pa na hindi siya inaagawan ng mga kasambahay. Reyna ang pakiwari niya, pero hindi niya maiwasang hanap-hanapin ang mga nakasanayan. Akmang kukunin niya ang suklay nang mas una pa itong naiabot sa kanya ni Chris. Habang nagsusuklay siya kung ano-anong kwentong binibida nito. Ate, may malaking regalo nga pala na dumating kanina. Iniwan na lang basta sa labas ng gate. Napahinto siya at napalingon dito. Ipinanhik na lang namin doon sa silid namin ni Nurse Agnes. Nakalagay kasi Jenny Carmela. May birthday card pa, pero walang sender. Saka na lang niya kukulitin ang isip kung sino at kanino iyon galing. Lumabas na siya at bumaba ng hagdanan. Kahit ang pagbaba inaalalayan siya ni Marie Chris. Nasa unang baitang pa lang ay narinig na niyang matinis na hagikik ng anak niya. Napabilis ang pagbaba niya. Ate, hinahinay lang. Okay lang po si Jenny. She was playing in an ocean of balloons spread on the floor. Mama, ang daming balloons, oh! May mascot pang kalaro ang anak niya na nagpahagikik dito ng todo. Alexa was smiling while holding her birthday cake. Loop-sided na nakapalibot na pink icing. Sa pabilog na cake, amateur ang pagkakagawa. Sinenyasan niya itong maupo sa tabi nito.
Look at her and the engot mascot. Ang saya niya pero baka masobrahan naman. Hayaan mo magdiwang ang bata sa munting regalo ng tatay niya. Pinigil niya muna ang urge na lapitan ito at pupugin ang halik. Nagsasaya pa ito. Inilibot niya ang paningin sa paligid at hinahanap ang presensya ni Jax. He's just around. Ikaw naman, namiss mo na kaagad si Papa Jax. Alexa? Ngumisi ito. The walls of eyes and ears. Napapalibutan ng CCTV na may brand name na Marites itong bahay. Naging tampulan siya ng tukso nang makita ang late na pag-alis ni Jax noong nakaraan. Anong milagro daw ba ang ginawa nila sa kwarto at ubod ng tamis ang ngiti ni Jax? Ibinalik na Alexa ang tingin sa dalawang naghaharutan sa gitna. Baby! Magre-rest muna si Masky ha. Kiss mo muna si mama mo. Pupungas-pungas si Jenny nang lumapit sa kanya. Hindi mawala-wala ang malawak ng ngiti sa mukha ng bata. Niyakap niya ito't pinupog ng halik. Happy birthday anak! Ganito lagi ang ginagawa niya sa anak niya bawat kaarawan. Simple lang ang handa pero pinagsisikapan niyang maramdaman ito ang tuwa sa araw na iyon. Salamat mama! Habang binibihisan si Jenny ni Marie Chris at Agnes, sinundan niya ang mascot sa loob ng kusina. Hindi na siya nagulat nang makitang si Jax ang nag-aalis ng takip sa ulo nito. Butil-butil ang pawis sa buong mukha nito at namimitpit pa sa basa ang buhok. Hinaplos ang puso niya sa nakikita niyang ayos. Lahat gagawin ito para mapasaya lang ang anak nila. She bet, kahit ang cake itong may gawa. May nagkalat pa kasing baking tools at ibang ingredients sa workbench na hindi pa nga naitatabi ni naman ng Linda. Jax is a busy man, but he always devotes his time for them. Habang tumatagal talaga, mas nakikita na niya ang kabutihan nito. Ang yaman-yaman pero ang kuripot naman, she said jokingly. Nakuha niya ang atensyon nito. Nakangiti ito nang nilapitan niya. Ang pawis na ng mukha mo. Pumunit siya ng paper towel, simulang dampian ang basang mukha. May nanigas na icing pa nga sa tenga nito. Anong oras ka ba pumarito? Mukha siyang pagod pero masaya. Hindi naman masyadong maaga. Ikaw ang nagluto ng cake niya? Paumanhin pero palpak. It's perfect, Papa. Ngumiti ito. Salamat kinamanang kay Alexa. But I did most of it. Lumalim ang kudlit ng awa niya para kay Jax. Nag-hire ka na lang sana ng professional na gagawa nitong pinaggagawa mo. Sa tonong malumanay na paninermon at pagpapatuloy niya. Imbis na mainis, mas lumaki pa ang ngiti nito. I miss all the milestone in her life, so wala lang to. Napahinto siya sa pagpahid ng tissue at tinignan nito. Don't feel guilty, Jax. You've done an awesome job as a father. Binola niya ang gamit na tissue tinapon sa basurahan. Kumuha siya ng bago at nag-resume sa ginagawa. Pwede ko ba kayong ayain ng anak natin? Saan? Lumabas, a family date, kung okay lang sa'yo. Jax learned a lesson not to impose on her. Lagi itong nakikiusap. Huminto ang kamay niya sa bahaging panga nito. Magaspang stubbles nito, pero hindi masakit sa balat. More of nakakakiliti pa nga. Simula kasi noong makasama na nito ang mga anak, iniiwasan nito magpatubo ng balbas. But with or without stubbles, he looks so handsome pa rin. Dumantay na nga pala ang hinlalaki niya sa gilid ng bibig nito. She traces lips using her thumb. Hindi niya lang maiwasan. Pinigil ni Jax ang kamay niya at dinala na sa bibig nito. He sniffed the back of her hand with his eyes closed. Nakakakiliti ang ginagawa nito. Moments like this na nakikita ang soft side ni Jax. Na tila may bumubulong sa kanya na amining mahal pa rin niya ito. Na walang nagbago sa nakalipas na mga taon. Kahit yata may parid ng kalalakihan sa harapan niya, si Jax pa rin ang kikilalanin ng puso niya. I love you and the kids. If it takes every day to prove it, gagawin ko. Ramdam naman niya ang pagpupursige nito pero mahirap nang sumugal muli. It was just too scary. Kapag pinili niyang tahakin ang landas na kasama ito, baka sa dulo ng daan, malalim na ang bangin. Ano, maghaharutan na naman kayo? Kaya nga kayo nakadalawa dahil sa kaharutan ninyo eh. It was Alexa. Siyang bumulabog sa kanila. Mabuti na rin at baka kung saan pa sila mapunta. Magbihis ka na nga, Jax. At nang makapag-blow na ng cake si Jenny, ayokong umalis nang hindi natatapos ang birthday breakfast ng pamangkin ko. Ipinatong ni Alexa ang duffel bag ni Jax sa mesa. I took the liberty to get that from your car. Thank you, Miss Trunchbull. Umirap si Alexa. Ibinalik ni Jax ang titig sa kanya. Tulungan mo ako? Ang paglalambing ni Jax ay kay bilis na sawata ni Alexa. Napabilis ang hakbang ni Alexa palapit sa kanila at inagaw ang kamay niyang hawak ni Jax. Hoy!
Anong kinalaman ni Jade sa pagbibihis mo, ha? You aren't even a limp to begin with. Hila na siya ni Alexa palabas ng kusina at pabalik sa ngayon na bibihisan na nilang anak. Tumabi siya sa anak niya, patingin-tingin sa main door. Darating si Papa, baby. Parang nalambungan na ang lungkot ng mga mata nito. Pero kaagad ding napalitan na hindi masukat na tuwa. Nang sa wakas lumabas si Jax na nakabihis na galing kusina. Kaagad itong nagpakarga sa ama. Maligayang kaarawan aking prinsesa. Jenny never asked kung bakit natagalan si Jax. Sapat na sa anak nila na makasama nila ito. Blow na natin ang candle? Jenny excitedly clapped. Kandong ito ni Jax habang magkatabi sila sa couch. Looking at them na magkakasama, it really felt like they were a complete family. Ito ang isa sa mga pagkakataong hinahatak siya na mag-give in. Pero kapag lumalalim ang kapit niya sa pantasya, si Chloe kaagad ang naiisip niya. Ito ang tipo ng babae na hindi basta susuko sa laban. Jenny closed her eyes and claps her fingers, as if praying. Isang minuto marahil bago ito nagbukas ng paningin at hinipan ng kandila. Pumailan lang ang palakpakan nilang lahat nang mawala ang ilaw sa kahuli-hulihang kandila. Masaganang breakfast ang sumunod. Sa sala mismo yun. May ibang cake naman aside sa ibang pagkain pero ang gawa ni Jax ang mas piniling kainin ng anak. Late na ba ako? Napatingin silang lahat sa pintuan at nakita si Dad Arthur papasok sa sala. Suportado pa rin ng Kane ang pagtayo at paglalakad nito. Nakaalalay pa rin ang private nurse. Lolo! Kaagad na kumawala sa kandungan ng ama si Jenny at yumapos sa baywang ng Lolo Arthur niya. Maligayang kaarawan, iha. Inalalayan ni Jax na makaupo ang ama sa isa sa mga single sofa habang nagmano naman siya nang makapwesto ito na maayos. How's my little grandson? Of course! Alam nito. Pwede ko ba siyang mahawakan, Jade? Okay po. Naglulumikot ang anak niya nang madama ang pagdapo ng palad ng lolo nito. Hindi naman masukat ang tuwa sa mukha ni Daddy Arthur. Kung nakilala kaya ng tatay niya ang mga anak niya, matutuwa din kaya ito. Ipinilig niya ang ulo. As much as possible, ayaw niyang isipin ng mga Montes. Mas ama pa kung tutuusin si Daddy Arthur sa kanya. Dalawang apo at ang buhay ay hindi kailaman naging ganito kaperpekto. Lolo Arthur stayed for lunch, and Jenny was the happiest birthday celebrator ever. Pero sa gitna ng kasiyahan, she wondered where Bettina is. Hindi naman ito hinahanap ni Jenny. Dinig niya na may binuksan itong branch ng boutique sa ibang bansa. Nakakapagtaka lang talaga, parang umiiwas ito. Bandang 2:00 ay lumabas sila. Dinala niya si Jenny sa isang park. While Jenny and Jax were busy playing, abala naman siya sa pagkuha ng pictures. Ang sarap lang tignan ng mag-ama habang karga ni Jax sa balikat ang anak. Happiness was evident. Nang bigla ay tumunog ang phone ni Jax na naiwan sa mesa, para siyang tanga na kinakabahan ng husto. Paano kung si Chloe ang tumatawag? Paano kung may komunikasyon pa pala ang dalawa? She crossed her finger na sana iba ang caller. Sa halip, mukha nila ni Jenny ang nakita niyang wallpaper. Kuha noong magkatabi silang nakahiga sa kama. Jax secretly took pictures of them. At tunay na nagdiwang ang puso niya. Nakangiti niyang sinenyasan si Jax sa pamamagitan ng pagtaas ng phone. Ibinaba muna nito si Jenny sa mesa at sinagot ang phone. Hindi si Chloe ang caller, kundi tauhan nito sa Cebu. Busy ka? Nasa sasakyan na sila at patungo sa kung saan. Mama, sa inyo ng mga anak natin ang buong araw ko. Isa pa, I can work away from home. Her heart has so much gratitude for this man. Ipinadama niya iyon sa pamamagitan ng pagsama rito sa kung saan-saan man sila dalhin. Hapunan sa isang fast food chain. Ang paborito niya. Sanay si Jax sa mga mamahaling kainan pero nagtsaga itong pumila sa counter. Pagbalik may bitbit pa itong toy. Labis na nagpapasaya yon sa anak nila. Simple man ang dinner nila ngunit napakasaya. Pagod na ba ang baby namin? Hawak nila sa magkabilang kamay si Jenny habang naglalakad. Hindi pa po. Kahit siya, ibang enerhiya niya sa araw na ito. Himalang ang behave din ng baby Adriel ngayon. We can still spare some minute para ibili ng new dress si Penelope. Papa, huwag na pong mag-buy ng new dress. Marami na po akong damit. Pero gusto kong bilhan ni Papa ng regalo. Huminto sa paglalakad si Jenny. Bumitaw sa kanila at tumayo sa kanilang harapan. She had that mischievous smile on her face. Kinuha nito ang magkabilang mga palad nila ni Jax at pinaglapat. She urged them to hold hands. Jax grabbed her hand and intertwined their fingers. Perpektong regalo. Ang tamis ng ngiti sa mukha ni Penelope habang silang dalawa ni Jax
natuod sa kinatatayuan. Kapwa nananahimik. Hindi na naman niyo nakaka-guilty sa pakiramdam na hindi niya mabibigay ang kahilingan ng anak. Mas nakakadagdag guilt lang yun dahil alam niyang siya ang mas nabibigatan kaysa kay Jax. Jax was more than willing to grant their daughter's wish. Tayo na po, hila na sila sa kamay ng bata. Nang magtama ang mga mata nila ni Jax, nakita niyang pangunawa rito. He recognized her dilemma. Huwag mong i-pressure ang sarili mo. He never imposed on her. Lagi nitong sinasabing hahayaan siya magdesisyon at kusang pumayag nang walang bigat sa dibdib. Stay here, kukunin ko lang ang kotse. Hinintay nila si Jax sa entrance ng mall, habang nagtungo ito sa basement. Habang nakatayo roon, abala naman ang anak niya sa bago nitong laruan. Jenny, huwag kang bumitaw kay mama ha? Opo, mama. Palingali nga din siya sakaling hihinto si Jax sa tapat nila. Pinagkasya niyang ituon ang paningin sa unahan. Nakakaaliw ang mga sasakyan na paroon at parito. Hindi pa man madilim, kita pa ang mga commuters. Ibabalik na sana niyang paningin kay Jenny nang may matanaw siya sa unahan. Itim na sasakyan na nakabukas ang passenger side. Isang pamilyar na mukha nakatungo doon. It was a familiar face that made her heart pound so vigorously. Tumibok din sa magkahalong damdamin. Nangingibabaw ro ng hinanakit. Papa, bulong niya sa kawalan. Dahan-dahang gumalaw ang trapiko, ngunit ang mga mata nila, hindi mapatid sa pagtitig sa isa't isa. Gusto niyang bawiin pero hindi niya magawa. She dreaded her feeling so much. Para kasing bumabalik ang dating Jade na uhaw sa pagmamahal ng wala niyang kwentang ama. Hey! Blanko lang niyang tinitigan si Jax. Hindi man lang niya namamalayang nakatayo na pala ito sa mismong harapan niya. Karga na si Jenny. Okay ka lang ba? Lumunok muna siya bago sumagot. Yes, tara na. Habang biyahe, hindi mapuknat ang kanyang utak sa tatay niya. Nagtagpo na sila ng amang si Joseph. Who knows na baka bukas makalawa, sina Claudia at Elisa naman ang makakita sa kanya. Ayaw niya makasalamuha muli ang mga Montes, pero hindi malayong makakasalubong nila at magkikita sila. Jax knew something was off but he didn't dare to ask. Hanggang pagdating sa bahay na natili siyang tahimik. Ilang segundong pagtatagpo ng mga mata at napakalaki na ng impact nun sa kanya. Pagdating sa bahay, binigay muna ni Jax si Jenny kay Agnes, habang siya naman inalalayan ito na makapasok sa silid. Pagod lang siguro, kaya hinayaan na lang niya. Gusto mong maligo? Tango ang naging tugon niya. Pinaupo siya ni Jax sa couch at pumanik ito ng banyo. Narinig na lang niya ang tuloy-tuloy na lagaslas ng tubig sa loob ng bathroom. She bet pinuno ni Jax ang bathtub. She was in for a bubble bath. Iyon na napasukan niya. Kapag hindi mo kaya, call me. Nasa labas lang ako. Sinamahan pa siya ni Jax sa banyo. Iniwan lang siya na makasampa na siya sa tub. Your robe is here. Toiletries naman dito sa ulunan ng tub. Dito ko pinatong ha. Nang mawala ito at mapag-isa siya, saka niya hinubad ang mga damit. Hinayaan na lang niya yun na malaglag sa sahig. Ilang minuto din siyang nagbabad habang nakalublob sa tubig. Kay dami niyang iniisip. Nakaroba siya sa paglabas ng banyo. As promised, nakaantabay si Jax. He was leaning on the headboard while gently tapping Jenny's arm. Matagal na talaga siguro siya sa loob. Nakatulog na kasi si Jenny. Kaagad na ibinaba ni Jax ang phone at sinalubong siya. Bumubuti na ba ang pakiramdam mo? Oo. Magbihis ka na. Tinulungan siya ni Jax na magbihis. She let him take care of her and she even let him tuck her to bed. Sleep tight. I love you. Gaya ng kadalasang nangyayari, aalis itong hindi hihintay ng sagot niya. Jax! Hinila niya ang kamay ni Jax hanggang sa nakatayo na ito sa mismong tabi niya. Umusog siya palapit kay Jenny nang hindi binibitiwan ang kamay nito. Jax got the message right. Tumabi ito sa kanya. Pinagkasyang laki ng bulto at tangkad sa natitirang espasyo at marang inuna ng ulo niya sa braso nito. When Jax's arms caged her, it felt safer. Tila may nagpapahiwatig na lumbay sa puso niya. The warmth from his embrace gave a wonderful feeling. Walang halong malisya at sensualidad. She lost count kung ilang sandaling lumipas na gano'n ang ayos nila ni Jax. Nangingibabaw lang ang tibok ng mga puso at mga paghinga. Silence enveloped them again. Bigyan mo pa ako ng konting panahon. Out of the blue, sinabi niya. Seconds have passed that he remained quiet. Anong ibig mong sabihin? Nagdadalawang isip ako sa hiling ni Jenny. The least I would want is you get all the pressure that I and my daughter gave you. Nilingon niya ito. Their eyes met. Kanina nakita ko si Papa.
I realize how much farther we drifted away as father and daughter. Ayoko mangyari sa mga bata yun. Kaya kahit natatakot ako, susubukan ko na lumusong na kasama ka, alang-alang sa mga anak natin. Naramdaman niya ang pagdampi ng hinlalaki ni Jack sa gilid ng kanyang mga mata. May namumuong luha na pala roon. Sapat na panahon lang ang hinihiling ko sa iyo. Matyaga ako maghihintay. Salamat, Jax. Hindi, ako ang dapat magpasalamat. Lumipas sa mga sandaling natigilan ng silang dalawa hanggang sa dahan-dahang lumapit ang mukha ni Jack sa kanya. Hindi siya umiwas. She bravely welcomed his gazes and kiss. Isang mabining halik, puno ng pag-iingat, ang pinagsaluhan nila. Matagal ang banayad na halik na iyon bago nito tinantanan ang mga labi niya. Sa gabi ngayon, nakatulog siya ng marahang haplos nito ang kanyang buhok bago tuluyang nahimbing. Ilang I love you ang pinaulan ni Jax sa kanyang tainga.